Alam niyo ba yung Jesus feeds 5,000? So, nabasa ko na to dati and nabasa ko siya ulit ngayon. Yung kwento, merong huge crowd of people na sumusunod kay Jesus para makita sila ng miraculous signs kasi nagpagaling siya ng may sakit. Ayaw naman sila pauwiin ni Jesus ng gutom. So, tinanong niya si Philip. Sabi niya, saan kaya tayo makabili ng bread to feed lahat ng mga taong ito? Tapos, sasagot ni Philip, ay, even if we work for months, kahit magtrabaho tayo ng ilang buwan, hindi tayo makaka-earn ng enough money to feed them. Tapos, di ba, nag-offer nun si Peter, sabi niya, merong isang young boy dito, meron siyang 5 loaves of bread and 2 fishes. And then, after ko mabasa yon, parang nakarelate ako kay Philip. Kung meron man siguro ngayon na impossible na mangyari, yun ay makabili ako ng malaking lote in cash or sarili naming sasakyan ng cash. So, yun yung parang pag-feed sa 5,000, yun yung impossible mangyari. And, kung tanungin man ako ni Jesus, saan kaya tayo makakabili ng kotse para magkaroon ka ng kotse ngayong araw na to or ng lote ngayong araw na to? Siguro, same with Philip, sasagot ko din sa kanya, Lord, kahit mag-work ako ng months, ng years, wala akong ma-earn enough money para makash ko lahat ng yon. Doon sa nabasa ko sa Facebook, sabi niya, it's not your responsibility to feed the 5,000 people and create miracle. Ang responsibility mo lang ay to offer the 5 loaves of bread and 2 fishes. Kaya naman, kung nandun ka man sa moment ng life mo na parang nakaka-exhaust na, nakakapagod na, and parang impossible mangyari yung iniisip mo ngayon, it's not your responsibility. Yung responsibility mo lang, i-offer mo kay God lahat yung mga meron ka. Kung ano man yung meron ka ngayon, savings, kung yung ma-offer mo lang ay bumalik sa school, galingan sa trabaho, mag-isip ng business, si God na yung gagawa ng miracle para sa'yo. Kaya totoo yung sinabi sa Mark na sa tao, impossible to, pero with God, all things are possible. Kaya, totoo din yung sinabi dito ni Philip. Kasi kung siya nga naman yung tatanungin, as tao, yung sasagot niya talaga, kahit mag-work tayo ng months. Kasi impossible talaga mapakain lahat ng yun. Pero kay Jesus, nothing is impossible. Tapos, yung dulo ng post na nabasa ko, sabi niya, simply bring Him what you have and He'll multiply the remainder. So, nung napag-usapan namin to ng husband ko, na-realize ko na totoo nga na i-multiply niya yung remainder. Hindi kasi to agad nag-hit sa akin pero nag-hit siya later on. Kasi, after niya mapakain yung 5,000 and lahat sila ay full na, meron pa rin na tira na 12 baskets with scraps. Pa rin natira. So, ganun nga, na kapag si God, nagbigay siya sa'yo ng miracle, hindi lang siya, kunwari, binigyan ka niya sasakyan, o ito, sasakyan. Pero bibigyan ka pa niya ng pang-maintenance, ng pangbili ng mga accessory. Kung lupa man, yan ang ibigay, i-multiply lahat yon. Pwedeng bigyan ka pa niya ng pampagawa ng bahay, pampaayos nung loteng yon. Kaya one thing for sure talaga, si God, He's there, He's alive, He's powerful, and He wants to provide the miracle for you. Ayun lang. God bless.